Sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress sa Senado, inilahad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga prioridad na usapin na kanilang tututukan tulad ng mataas na presyo ng mga bilihin at mahal na singil sa kuryente. Si Bernard Ferrer sa report. The first session of the second regular session of the Senate in the 20th Congress of the Philippines is hereby called to order. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. 21 senador ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Sa kanyang opening address, inilahad ni Gatchalian ang 5 pangunahing usapin na pagtutuunan ng Senado. Kabilang dito ang mataas sa presyo ng mga bilihin, malit na take-home pay ng mga manggagawa at mahal na singil sa kuryente. Tututukan din ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon. Gayon din ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at naunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang bawat panukalang ating isusulong ay dapat magbigay ng konkretong solusyon sa kanilang mga pangangailangan at magbukas ng mas maraming pagkakataon upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. Prioridad din ng Senado ang pagpasa sa LADAC priority bills na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aamyendahan ng Rice Tarification Law, Downstream Oil Deregulation Act at Magna Carta for MSMEs. Isinusulong din ang ginhawa bill na layuning madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa at ang ERC Strengthening Bill. Gayon din ang Master Plan for Infrastructure and National Government Bill o MINE Bill. Layunin ng panukalang ito na magtatag ng third-year plan na mag-uugnay sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, paliparan, ospital at mga energy pipeline. Inaasahan din makatutulong ito sa paglikha ng mas maraming trabaho, pag-engganyo ng mga mamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Tiniyak din ni Gatchalian na may papasa ng Senado sa tamang oras ang 2027 proposed national budget. The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. It is imperative that the 2027 national budget be passed on time. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines. Samantala, kinundinan ni Gatchalian ang umano'y tangkang maghasik ng takot malapit sa Senado. Ayon kay Gatchalian, walang anumang uri ng pananakot o intimidasyon ang makapipigil sa Senado sa patuloy nitong pagtupad sa tungkulin para sa sambayanang Pilipino. Inatasan na rin umano niya ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police at Explosive Ordnance Disposal Unit na agad namang rumisponde sa insidente. Bernard Ferrer para sa Bayan.